There are 5 rules to a happy life. 5 gabay para sa masayang buhay. The first one is free your heart from hatred. Magpatawad ka, huwag ka magtatanim ng sakit ng loob. The second is free your mind from worries. Marami tayong mga takot sa buhay, hindi naman lahat yan magkakatotoo. Third is to free ourselves from greed and selfishness. Matuto tayong makontento sa buhay, matuto tayong magbigay, dahil mas nakaka-bless ang taong mapagbigay. Fourth is, you must free yourself from other people's expectations. Kailangan nating tanggapin, hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Pero dapat, wag nating ikisama ng loob yun. Not everybody will love you, but that's okay. Accept that, be happy. And number 5, we must free ourselves from sin. Kailangan nating tandaan, hindi tayo ginawa ng Diyos para pumunta sa impyerno. Papunta na tayo sa impyerno, binigay niya ang kanyang anak si Jesus para pigilan tayo na magtuloy-tuloy pumunta sa impyerno. Remember, we are not made for hell. We are made for heaven. The key word to be happy is to be free. Gusto mong maging masaya, maging malaya ka. Pero alam natin sa buhay na ito, hindi tayo malaya. Tayo'y nakakulong. Hindi lang naman po ang mga nakakulong ang hindi malaya. Kahit din tayo, minsan hindi tayo malaya sa ating buhay. Marami sa atin ang nakakulong. Ang tanong, saan? May 3 pagkakulong sa atin na nagiging dahilan ng ating lungkot. Ano po ito? Una, tayo'y nakakulong sa takot ng kamatayan. Amitin natin na marami sa atin ay nangangamba kung ano ang mangyayari sa atin bukas. At marami din sa atin nilalabanan ang kamatayan. Kaya nga, pag merong namatay at ililibing na, kung ano-ano yung mga superstition o paniniwala na ating ginagawa para daw walang sumunod sa atin. Meron ng wag mo daw idadaan ng kabaong kung saan siya pumasok. Kaya naman yung mga bintana sinisira. Doon inilalabas ang patay. Meron ng nagbabasag ng palayok. Meron din hindi naliligo at hindi nagwawalis. Malas daw. Baka merong sumunod. But we have to accept the fact, my dear friends, that death will come for us. Sabi nga po, death waits for no one. Walang hinihintay ang kamatayan. We could not bribe death. Wala tayong masasabi, maibibigay sa Diyos para hindi niya tayo kunin. Hindi natin masasabi sa Diyos na, Panginoon, matalino ako, kailangan ako ng mundo. Hindi natin masasabi na, Panginoon, mayaman ako. Hindi natin masasabi na, Panginoon, kailangan pa ako ng aking pamilya. Pag oras mo na, oras mo na. At yan ang pinapaalala ng ating Panginoon. Darating ang oras ng paghuhukom, lalong-lalo na sa oras na hindi natin inaasahan. Na kahit na anong gawin natin, may katapusan ang ating buhay. The quicker that you accept that, the quicker that you will be at peace and happy. Kung kailan ka kukunin ng Diyos